Okay, let's go. Grand Teton mga ka-angel, oh, yan, oh. Yan. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos! So mga angel, at palis na tayo ng Grand Prismatic. So check natin kung maano natin yung morning glory. At tapos after that going to Denver, Colorado na po tayo mga angel. Tara po mga angel, tignan nyo, muusok po talaga. Sobrang usok talaga dun sa Grand Prismatic. So sa right mga ka-angel, yan po yung Firehole River na yung whole stretch po nito ay marami pang mga hydrothermal activity. So doon po sa dulo mga ka-angel na may mga muusok, dyan po yung Biscuit Basin na sumabog nung July. So ayan po yung Firehole River mga ka-angel. Ayan oh, talagang umuusok siya at mainit mga ka-angel. At maramdaman mo talaga yung singaw ng init talaga dito sa lugar na ito. At yung mga amoy, nangangamoy talaga siya mga ka-angel. So ayan mga ka-angel po yung Biscuit Basin. So matadaanan natin ulit kasi pabalik tayo dahil papunta na tayo ng Denver, Colorado. At yan mga ka-angel, yung Biscuit Basin hindi pa po pwedeng lapitan kasi sarado po yung entrance niya dahil currently ay kiniklear nila, inaayos nila para maging safe na naman once na i-open nila sa mga tao na naman. So hindi natin mapuntahan at makakuha sala tayo ng mga video mga ka-angel, or video and pictures. So yeah, that's fine. Para may babalikan tayo mga ka-angel. At idadaan muna tayo dito sa may Old Faith souvenir shop para kukuha tayo ng mga souvenirs. Yan po yung entrance mga ka-angel. Ayun, sarado. Yan po yung Biscuit Basin. So ulitin ko, nag-explode po ito nung July this year. At buti na lang at wala na tayo dito, nakauwi na tayo nung sumabog siya mga ka-angel. So ayan po yung Biscuit Basin, isa sa mga active na geyser. Mga ka-angel, andito tayo ngayon ulit sa sa Yellowstone National Park. At nag-stop over tayo dito dahil pupunta tayo ng Denver kanina. At may wildfire kasi doon sa may dadaanan natin, kaya na reroute tayo. Kaya dito na tayo, kutalan dito na tayo, dadaan na lang tayo dito. Kita yung pala dito, basta nandito po kami sa Old Faith area. So yun mga ka-angel, papakita ko sa inyo mamaya. Mag-prepare lang tayo muna ng kape mga ka-angel. At sa Old Faith Yellowstone po tayo ngayon mga ka-angel. So last July ay nag-stop over kami dito ng friend namin nung pumunta kami ng California. Pero hindi namin napuntahan tong area na ito dahil kulang po yung oras namin. Ngayon, nandito tayo ulit. Pupuntahan natin mga ka-angel. So tinanong 360 tayo ngayon mga ka-angel. Oh, yan.
Dahil pa yung mga store mga ka-angel, oh. Yan. Store po lahat dyan. So tara po. Okay, let's go. Dito tayo ng souvenir mga ka-angel. Dito. Okay, let's go. So alam niyo mga ka-angel, laging part na pagka nagka-travel kami ay kung saang lugar kami nagtra-travel ay kukuha kami ng mga souvenirs. Basta po available ganyan para at least may mga remembrance na ilalagay natin sa fridge o kung saan man na tayong souvenir cabinets para makikita natin yan habang nagre-relax tayo sa bahay. Nakikita natin sa mga ganong paraan may mga achievements tayo. So ganyan po ang nakaugalian namin. Bibili po ng mga souvenirs kahit yung mga magnet lang mga angel. Okay, let's go. Larga na tayo ng Denver, Colorado. Gusto sa Old Faithful tayo. Hindi natin mapuntahan lahat ng geyser dito kasi kulang ng oras. Kailangan bumalik tayo ng Martes dahil may pasok mga chikiting. May mga angel, oh. Yan. Tara po. So may wildfire mga ka-angel dito sa area na ito. At talagang normal yan dito sa US, Canada especially pag summer kasi nagkikiskisan yung mga dahon, nagkikreate po yan ng friction, nagkikreate po yan ng fire kaya nagkakaroon ng wildfire mga ka-angel. Angel, nasa Continental Divide po tayo. Yan oh, yung elevation niya nasa 8,000 feet. So dito pa yan sa Wyoming. So ayan mga ka-angel, ang nagdi-divide po sa east-west mga ng bundok. Tara po, tuloy-tuloy ulit tayo. So yung Old Faithful sa Yellowstone mga ka-angel, kaya tinawag ng Old Faithful ay isa po sa pinakaunang na-discover po ng mga geyser area dito sa Yellowstone, kaya tinawag po siyang Old Faithful. At magarami siyang geyser na mga talagang naging historically laging parte na dito sa Yellowstone mga ka-angel. Hindi natin napuntahan na dahil kulang talaga ang oras natin. Maybe some other time ulit. Kaya bisitahin nyo dito mga ka-angel sa Yellowstone National Park. Yung pinuntahan naming geyser last this year din with the friends ay Norris Geyser at saka po dito sa may Mammoth Hot Spring. Nandyan po yung malaginto, malagold po yung itsura din ng mga geyser doon. So bungad po yan from Montana. Yun yung una namin napuntahan noon. Hindi kami umabot sa Grand Prismatic o Old Faithful dahil ka-angel ang taas niya dito. Ay hindi makita, may puno kasi. Doon sa banda doon may magandang view sana kaso mga ka-angel, oh. John Rockefeller Jr. Memorial Parkway. Yan. Sa outside na tayo ng Yellowstone mga ka-angel. Ano tayo ng Denver, Colorado mga ka-angel, oh. Yan. Yan, Yellowstone National Park. Tuloy-tuloy pagkalakwatsa natin mga ka-angel. Okay, let's go. So papunta na tayo ng Denver, Colorado mga ka-angel, pero malayong malayo pa. Nasa around more or less 9 hours. So mga madaling araw na tayo makarating sa Denver. Mag-stop tayo dito sa Dubois sa Wyoming. Angel, andito tayo ngayon sa Grand Teton National Park, yung parang bump version nila. Okay, ayan, let's go. Yan, pipicture tayo. Hang stop over tayo dito mga Angel. So yan po yung information. Katabi lang po kasi ito ng Yellowstone National Park. So yan, maganda po dito mga Angel, pero okay, let's go. Yeah. Grand Teton mga ka-angel, oh yan oh. Yan. Mga ka-angel, so ito po yung Jackson Lake, above sea level, 2,000 meters above. At saka ito po ay background niya po yung Teton Mountains mga ka-angel. Mga ka-angel, nandito tayo sa Grand Teton, pero hindi natin mapupuntahan, wala tayong oras. Yan po yung mga bundok parang Jasper. Ang ganda po ng scenic view dyan mga ka-angel. Ganda. Mga ka-angel, ayun po yung Grand Teton, no? Yung mga bundok na yan, yan. So ganda ng lake dito mga ka-angel, parang bump din. You know? Ganda ng paligid mga ka-angel. Yan, Grand Teton National Park.
Kabila po ito ng Yellowstone National Park. Ganda. Next time po mga ka-angel ay i-discover natin yung mga mountains na yan pagka bumalik po tayo mga ka-angel. Alam niyo dyan sa Grand Theater mga ka-angel, doon sa pinaka doon sa ano niya, ang ganda po ng scenic view dyan, pero lalo pagka yellow fall season kasi nagyayelo yung mga bundok. Kaso unfortunately hindi natin mapuntahan na kasi wala tayong time na naman mga ka-angel. Next time ulit. So itong Jackson Lake na to mga ka-angel ay isa sa pinaka highest elevation po na lake dito sa US, at nasa tulad ng sinabi ko, nasa more than 6,000 feet or 2,000 meters plus ang above sea level po. Maganda po ito mga ka-angel, yung talagang kasagsagan po ng fall season at yung background po ng bundok ay nagyayelo at iba-ibang kulay. So since October na pa tayo pumunta, paen na, malaglag na yung mga dahon na iba. Lalo. So ayan mga ka-angel, at tuloy-tuloy ang pagka-drive natin. So madaling araw na po tayo makakarating sa Denver, around more or less or earlier or after po ng 2 AM na po siguro, dahil malayo pa po yung location natin. Kailangan din natin mag-stop over, mag-gas, kumain, kaya mga ganong oras na po tayo makakarating mga ka-angel. So nasa Highway 26 po tayo, at ito na po ay papunta na po ng border po ng Wyoming at saka Colorado. At mag-i-stop po tayo dito sa may Doughboys, Wyoming. May maganda rin po diyang kumbaga parang badlands ang dating, or parang mga canyons na may mga kulay-kulay, may red, may magka-reddish, white, ganyan. Stop over tayo para makakuha tayo ng mga video at pictures. At maganda mga ka-angel, basta itong mga state na ito na malapit po sa Canada, like Montana, yung Washington, Idaho, Wyoming, yung mga North South Dakota, ganyan, ay Colorado, of course, Arizona. Yan mga ka-angel, yung mga western area po na papunta po sa north, malapit sa north o border po ng Canada. Maganda po talaga yung mga landscape, yung mga mountain ranges, yung mga, kasi ito mga ka-angel, dugtong po ito ng Rocky Mountain sa Canada, all the way po yan sa Colorado at doon po sa boundary po ng New Mexico. At yung Colorado, andyan po yung magaganda talagang mga bundok mga ka-angel sa pagdating po sa Rocky Mountain. And of course, di po mawawala dyan yung Montana, especially dito sa Glacier National Park, ay mala Jasper, mala Banff, o kaya mga British Columbia, Mount Robson, ganyan yung itsura mga ka-angel. At i-discover natin lahat yan hanggat kaya natin, hanggat kaya ng oras natin, dadaanan natin yan. At bibisitahin natin mga ka-angel yung tallest mountain or highest mountain in the Rocky Mountain. Ibig sabihin kasama na po dyan yung Canada at saka US. So wala po sa Canada ang pinakamataas na bundok ng Rocky Mountain, andoon po sa Colorado. At hindi ko na po sasabihin muna ang pangalan, at sasabihin ko na lang po pag andun na tayo para naman may suspense mga ka-angel. So ang pinakamataas po na bundok sa Canada, sa Rocky Mountain, ay yung napuntahan na natin, yung Mount Robson mga ka-angel. Yan po yung highest mountain sa Rocky, which is around 12,000 feet. At dito po sa may Colorado area na tallest mountain po sa Rockies ay nasa around 14,000 feet. So 2,000 feet ang plus ang difference nila sa Mount Robson. So let's see kung anong itsura mga ka-angel. Excited na rin ako makita.
At tulad ng sinabi ko, mahilig tayo mag-discover ng mga something different, yung mga highest, longest, biggest, tallest, lahat-lahat mga kanjel, mga pagkain and everything. At yan po yung hiling natin, yan po yung kinagisnan natin. Bata pa tayo, mahilig tayo magbabasa mga kanjel, lalo yung mga record, ganyan. Ayan ang hiling natin. Kaya ngayon mabigyan tayo ng pagkakataon ay atin po lahat i-discover yan hanggat kaya natin. So lang sinabi ko, sasamahan nyo kami sa pagta-travel all over. Sana po makapunta rin po tayo sa Europe at of course sa Asia, Africa, lahat-lahat sa buong mundo mga kanjel. At sana dinadalangin natin na magkaroon tayo ng mga sapat na panahon, mga healthy at of course budget mga kanjel, kasi kailangan yan lalo pag sasakay ka ng aeroplano na. Kaya sana mga kanjel. At yan po yung pangarap ko din, makapunta sa Europe. At ayun, at may isi-share ko sa inyo mga kanjel yung mga lugar talaga na mga magaganda. At kahit hindi naman maganda mga kanjel, basta ma-discover natin yung mga lugar na hidden places pero maganda. So ayan mga kanjel, at ito na-excite na talaga ako dahil approaching na po tayo ng Colorado. Ay of course maganda po yung fall season sa Colorado mga kanjel. At dyan po yung Aspen na ating bibisitahin. Kung kaya pa ng oras yung Telluride, another place po pagdating po sa fall season sa Colorado ay maganda mga kanjel. At of course bibisitahin natin yung Berthoud mga kanjel, yung $1 Million Highway. Yung Berthoud Highway mga kanjel, nadaanan natin dito sa border po ng Montana, Wyoming. At isa sa pinaka-scenic road to drive in the US, even in the North America. At ito, sayang nga lang po mga kanjel dahil gabi na tayo nakarating doon sa pinaka-summit po o pinakataas po ng Berthoud Highway. But that's fine. Like I said, it happens for a reason na maaaring babalikan natin yan mga kanjel. Gusto kong kumuha ng drone footage, mga kanjel. At pangarap natin yan, makakuha tayo ng mga magagandang view pag magpalipad tayo ng drone at may i-share ko sa inyo mga kanjel. At going back to yung dito sa Colorado, yan po yung $1 Million Highway na isa sa pinaka-stunning or maybe the stunning road to drive in the US or even in the North America dahil po wala pong barricade. Pag tinitingnan nyo po sa internet yan mga kanjel, sa yung mga pictures, ay wala pong harang sa highway mga kanjel. At parang feeling mo mahuhulog ka na pagka po wala kasing railings o mga barikada. So delikado dahil mataas din po yung bundok. So i-check natin yan kung talagang mapapa-scary tayo, mapapa-scared talaga tayo. So ayan mga gusto natin, yung mga exploring na may mga thrilling, ganyan po yung mga hilig natin mga kanjel. At i-share ko yan sa inyo. At sana mga kanjel, kayo din po ma-explore nyo din po yung mga lugar dito sa US na talagang kakaiba din. Like po sa Canada na marami din pong mga kakaiba, very unique, ay meron din po sa US mga kanjel. So yan, at ito nag-enjoy na tayo sa ginagawa natin ngayon mga kanjel, na nagbibideo, ina-upload natin sa social media. At mag-subscribe po kayo mga kanjel, mag-follow, like and share para tuloy-tuloy po yung ating paglalakwat at mas lalong may improve natin yung mga every videos na ina-upload natin. At balang araw mga kanjel ay hangad kong makatulong din po sa inyo. At sana po yung mga kapatid natin na gustong magpunta po ng Canada or even in the US, kung gusto nyo mag-US, keep the faith, keep on praying at always think positive. Yan po yung lagi kong sinasabi na magbibigay encouragement sa inyo. Kung ano yung pangarap nyo, go for it. Just believe in yourself. Don't give up mga kanjel. Nag-fail, that's fine. Hindi po end of the world. Pagka nag-fail po kayo ng 1, 2, 3, 3rd, 4th time, that's fine. Maraming din akong beses na nag-fail na mga kanjel. At never give up. Ang pangarap ko, magpunta po talaga sa Canada. Nung Pilipinas pa ako, hindi pa ako abroad. But maraming trials na dumating mga kanjel. Pero thank you very much sa God, kay God, dahil andito na tayo mga kanjel at may bonus pa. Of course,
mga family, nakasama na natin, may karoon tayong mga mababait na friends, at yun ang mga ganitong opportunity na makapag-travel tayo sa US at hopefully po sa mga ibang bansa sa buong mundo. So ayan mga ka-angel, at bibigay lang po tayo ng inspiration sa inyo, at tulad ng sinabi ko, kung kaya po ng iba, kaya din po natin mga ka-angel. Pilipino tayo, hindi tayo nag-give up. Never say die, ika nga ng mga kasabihan sa basketball. So ayan mga ka-angel, at nakikita nyo, may mga part po sa Wyoming na iba-ibang landscape na rin po. So at nasa Highway 26 pa rin po tayo, at palapit na tayo ng palapit sa Doughboys mga ka-angel. Doon tayo mag-stop over, maybe kakain tayo ng dinner doon, at let's see how it goes, kung ano yung kung saan tayo mapadpad, kasi kailangan na nating pumunta ng Denver, Colorado, dahil doon po tayo nakapag-book mga ka-angel ng hotel natin. So kailangan kong gawin mga ka-angel na i-drive, sa ayaw hindi, kailangan kong i-sacrifice talaga na i-drive, na kailangan makarating ng Denver mga ka-angel, kasi kulang yung araw talaga natin, at napakalayo yung Denver pagka po babalik ka po ng Calgary. So in that case, kailangan talagang mag-sacrifice sa drive mga ka-angel. Kailangan natin makapag-stay doon o makapag-check-in tonight or early in the morning, kasi para ma-manage natin yung pagbalik natin ng Canada. Kasi sa pagdating po ng Denver mga ka-angel, ay pagka-check out, kailangan na namin pumunta po dito sa Aspen, and then $1 million, and then Telluride, and then sa pagka po may kaya pa, yung mga may part dito po sa border po ng Arizona, malapit na Oya, Arizona, na may kumbaga parang Egypt style na kumbaga parang mga pero yung bundok na inukit po ng mga unang-unang tao sa area na yon. Kung kaya pa natin yun mga ka-angel, that's good, but it's pag di talaga kaya, it's okay. Gawin na lang natin yan pagka bumalik ulit tayo dito sa area na ito. At sana kasama natin mga kaibigan natin para may kasama tayo at masaya, at at least may kadamay tayo sa mga emergency situation. So ganyan mga ka-angel. At sana mga ka-angel, makasama na natin mga friends natin, at may time na rin sila, at at least hindi tayo nagsusulo mga ka-angel. One eternity later. Okay, Angel, andito tayo ngayon sa Doughboys, free wifi mga ka-angel, oh. Ganda ng paligid dito mga ka-angel, tingnan nyo, oh. Okay, let's go. Morning. Hi, how are you? Good. We went to Denver, Colorado.